Ayan. So, makinig po. Ganito po ha. Sa empowerment technologies po, magbibigay na ako ng huling deadline para sa lahat na meron mga kulang at saka activities. Ang last deadline po para makompleto ang lahat ng iyon is on November 30. Okay, dapat hindi siya aabot ng December. Okay? Pero yung submission po nung vlog at saka nung vlog ay hanggang ngayong araw na to, di ba? So pag lumampas beyond, halimbawa, nag-submit kayo ay sa bukas, o kaya sa linggo, o kaya sa mismo November 30, may konting bawas sa points. Ano po? Pero kung may sasubmit mo siya nang hindi umaabot sa hindi lumalampas sa due date, okay yun, walang mabawas. Malinaw po ba? Malinaw po? Opo. Okay, sa empowerment yun ha. So, okay. Ulitin ko yung submission po ng vlog at saka vlog ay hanggang mamayang gabi. Okay? Pero, yung kabuuan ng lahat ng submission from first quarter, which is simula ron sa lesson 1 hanggang doon sa PowerPoint, tapos second quarter naman is itong pick to chart hanggang dito sa ating vlog na to. Yung kabuuan ng lahat ng kung meron kayong kulang, gusto nyo ihabol, dapat po is matapos to within this November. Bago matapos ang November. Okay po. Wala nang aabot ang December. Ibig sabihin ng December, magre-record na lang ako ng gawa ninyo. Hindi na lang check. Okay po. Malinaw po ba? Opo. Yan, has empowerment yun. So, ayan ha. Ulitin ko. Yung, pag yung vlog ninyo is, or yung vlog is lumampas hanggang bukas or hanggang November 30, tatanggapin ko pa din. Yun nga lang, may konting bawas. Okay po. Pero tanggapin ko pa rin siya. Okay po ha. Pero kung aabot kayo hanggang mamayang gabi, patapos nyo yun, walang bawas yun. Okay? Yan. Okay, malinaw po ha. Sir. Yun. Sir. So, yes, tanong. Sige, question. Ano po yun? Pwede po yung pwede po yung matagal na pong nagawa mong vlog. Mag-create ka ng bagong content. Ayan ha. Sige po. Yung content. Ayan ha. So, yun po. So, pakisubmit po. Tsaka nga pala, hindi porket nag-submit kayo ng isang activity. Hindi ibig sabihin perfect na yung score ninyo. Okay? So, depende pa rin syempre sa content mong gawa ninyo. Halimbawa, nag-submit kayo ng pick to chart. Hindi kayo nag-submit kayo halimbawa ng vlog or ng vlog. Kung halimbawa, alam niyo naman sa sarili niyo na hindi ganun kaayos o ka-pulido yung pagkakagawa, syempre, hindi perfect score yung bibigay ko. Pero syempre, maganda yung score na binigay ko sa inyo kung nagawa niyo siya ng ayon sa oras at saka kung maganda yung nasunod yung instructions. Okay po. So, ayan na. So, baka kasi in-expect ng iba. Halimbawa, nagpa-Excel ako. Nung paggawa ko ng Excel activities last time. Basta makapag-submit lang, perfect score na sa activity. Ngayon, syempre, kino-consider ko rin kung nagawa niyo nasa instructions ko. Ngayon, kung meron kayo nakaligtaan gawin sa instructions or hindi ko nasunod, syempre, meron yung reduction dun sa pinaang perfect score. Malinaw po ba yun? Okay po? Opo. Okay. So, ayan na. So, since wala naman tayong, papapansin nyo, walang mga exam, di ba? Concentrate tayo sa performance task kasi nga ACT kayo. Tapos, written task. So, ganito na. Ito na yung grading system. Yung post-empowerment, 60% is performance task. Okay, 60%. Tapos, 40% yun yung written task. Yung written task, yung mga quiz, saka yung mga assignment, ganun. Pero yung performance task, mas sinagamit kayo ng application, break up ng photo, picture chart, ayan, saka yung mga Excel, PowerPoint, Microsoft Word, video, lahat ng yun is performance task. Okay po, 60-40. Okay po, malinaw? Okay po ha. Tapos, naman sa .NET naman, 70-30. 70% ang performance task, which is nagpo-program kayo sa programming hub. Ano po? Tapos 30% naman yung mga quizzes, yung exam pa yun nung kauna-unahan, 30% naman yun. Okay po? Yun na yung sa .NET. Okay. Tsaka, yun lang naman yung aking gusto kong ilinawin. Ano po?
So, ayan ha, ultimate deadline para sa lahat ng activities empowerment. Kailan? November 30. Ayan. Kailan yung pinakang submission ng vlog at saka vlog ng walang deduction? Mamayang gabi po. Ayan. Very good, very good. Pag lumampas mamayang gabi, katanggapin ko ba o hindi? Hindi. At tatanggapin po. Katanggapin Pero with konti na deduction. lang. Pero may bawas. Okay, Pero may good, bawas. good. Pag nag-submit kayo December, tanggapin ko pa po ba? Hindi na. Hindi na po. Ayan. Yeah, very good. Hindi na po. Kayo. Okay. Yun ay sa empowerment ha. Sa empowerment yun. Tapos sa .NET naman, sa .NET, ang pinakang ultimate deadline ko sa .NET ay, wait natin ako sa calendario. Okay. Sa .NET, ang pinakang ultimate deadline ko ay hanggang December 4. Okay po, December 4 ha. So, ayan ha. Kung halimbawa meron pa kayong mga kulang na program sa .NET na hindi pa nagagawa ng performance task, tapusin nyo na kasi hanggang December 4 tatanggap ako. Okay? Okay po. Yes, sir. December 4 ha. Yes. Sa .NET yun, December 4. Tapos, ayun. Ngayon yung aking huling topic, ano po? And then, after po itong huling topic, syempre, papagawa ako ng task. Okay? Tapos, kung mapapansin nyo, pag binuksan nyo yung inyong programming hub, okay, may nakalagay doon na cheats, VB.NET, di ba? Nakalagay doon compiler, programs, cheats. Ayan, ano po. So, ito ha, ito yung para magsisilbing module ninyo, ano? So, kukuha ko ng topic diyan, tapos yun ay paparitten task ko sa inyo. Okay po. Kasi mapapansin nyo, puro programming tayo, di ba? Puro programming, mapapansin nyo, puro coding. So kung nung first quarter, puro written task, yung second quarter natin, kung napapansin nyo, puro programming, di ba? So yan puro skills, ano po. So ngayon, kukuha ako ng konting written task doon sa programming hub ninyo, doon sa cheats. So meron doon ilang mga doon, memoryahin, tapos magpapasagot ako sa Google Forms. Okay po? Okay? Okay. So ayan, so magsimula tayo sa ating topic ngayong araw na to. So wait lang, padali lang ha. Technologies na ang gawain dito. Iyon na rin. Ayan. Okay. So, ayan Anyways, bago simulan na naman, na-compute ko yung ilang grades niyo, although hindi pa siya final. Kalahati ng section ninyo, maganda yung grades. Okay? Yung kalahati ay hindi nagsasubmit. So, ihabol nyo. Ayan ha, ihabol nyo hanggang this November sa empowerment. Tapos December 4 naman sa .NET. Kung gusto niyo pang ihabol, okay, kung meron pa dyan mga hindi nagsasubmit, mag-submit na. Okay? Yung kalahati naman ng section na is okay naman yung grades na nakita ko. Wala namang problem. Very good naman. Okay? Yung mga active dyan na nagsasubmit regularly. Okay? So, let's start. Wait lang, nasa na yung aking. Kita nyo? Yan. Kita nyo yung... Okay, very good. Yan. Ito yung sinasabi kong cheats. Wait. Okay, so ayan po.
Ba't di magbukas ang aking programming? Okay, kita niyo ba yung screen? Kita niyo yung code? Okay. So, ito po yung code natin ngayon for today. Opo. Kung mapapansin nyo, may mga percentage. Okay? Nakalagay 40% at saka 60%, di ba? Ang ginamit ko pang example dito ay yung written works. Okay? At saka yung performance task. Okay? So, ayan So, tingin nyo, ano magiging output nito? Habang hindi ko pa siya ini-elaborate, pero tingin nyo, ano yung possible output nito? What do you think? Ano yung possible output nitong program na to? Yung total po, sir. Yung total. Yung magiging total ng i-input, sir. Okay, so tama. Magiging total. So ito po, ang output po na ganito. So halimbawa, mag-i-input ako. So halimbawa, wait lang. Halimbawa, ang grade ko sa written works, halimbawa, meron kasi mga estudyante na magaling sa written works, bulok sa performance task. Meron naman na magagaling sa performance task, pagdating naman sa mga written works, ang mababa ng score, di ba? So, yung reality. Meron naman na parehas magaling. Meron naman na hindi tugma. So, halimbawa ganito. Sa written works, for example, ang grade ninyo is halimbawa ay ang taas, halimbawa 95. Pagdating naman ng performance task, for example, ang nakuha mo lang grade ay 77. So ano kanya magiging total? Tignan natin. Tapos run. Okay. Compiling pa, magal. Ayan. So, ang alabas na average, total is 84.2. So, ibig sabihin, malaking hila pababa yung naging grade mo sa performance task kasi 60% yun. Nakukuha ba? Yung ibig ko sabihin? Nakukuha? Ayan. So, ganito. Ito yung ginamit ko example para makarelate din kayo. So, ganito So, ibig sabihin ito, ang ginamit ko doon na variable ay dim A, B, T as decimal. So, kung papansin nyo, na-read yung decimal value na 0.2. Hindi ko ginamit yung as integer. Ang ginamit ko is as decimal. Nasa ganon, nasa ganon po is ma-read yung percentage at saka yung decimal places niya, diba? Okay? So ayan po. Ang ginamit ko ay decimal hindi po tawag ito, hindi po integer. Okay? Ayan. Dali lang. Nasa ba muna, sir? Ngayon na ba? Nagkaklasa ako. Lakarin ko na lang. Pero kung pas mamaya pa ako makakapunta. Sige. Sayang. sayang. Sige, sir. Sige. Hello. Ayan. So, ayan po So, ngayon, halimbawa naman, ganito. Ang ginamit ko po ditong formula is ito. So, T equals A times 0.4 plus B times 0.6. Nakukuha ba? Ang ibig sabihin yan, si A, siya si written works. Si B, siya si sino? Si B ay si performance task. Okay. Dahil 40% si written works, ayan, ang kanya pong katumbas sa decimal place ay 0.4, meaning 40%. Okay, para exact, pwede naman siyang gawing 0.40, tapos ito ay 0.60. Okay?
Pwede naman yan. Pwede rin naman na 0.4 na lang at saka 0.6. Pwede rin naman yan. So, ano pagkakaiba nun? Wala. Okay? Kasi ang reading dito, pag 0.4, automatically 40%. 0.6, 60%. Pero, pag halimbawa, 0.04, anong read niyan? 4%. Ano po? 4%. 4%. So, yan ang mali. Kasi, hindi siya katugma noong 40%. Pero pag yan, ginawa mo siyang 0.4, yan po ay 40%. Nagagets? Opo. Ayan. So, ibig sabihin, yung input ko kanina, na input ko na anong grade kung binigay ka kanina, ulitin ko ha. So, halimbawa, wait, 75 na lang para kung tandaan. At saka 85. So, 75, si A, written works. B is si 85, yung performance task. Pag niran ko, ayan, lalabas sa 81. So, ibig sabihin, the 75 ay si A, tapos si 85 ay si B. So, tinimes daw sa 75 sa 40%. Tapos si 85 naman, tinimes naman 60%. And then yung total nila, inad, ang lalabas doon is 81. Nakukuha ba? Nakukuha? Ayan ha. So, yun. Opo, sir. So, nakalagay dito, console write line, total is, nakalagay dito is 2. Diba? So, ibig sabihin, itong total is yung number 2 na yun po is si 81. Okay? Okay po ha. So, si A, B at saka si T, para ma-read, ayan, si A ay yung 75, si B is si 85, tapos si T naman si 81, yung pinakang total. Okay po? Total. Ayan po ha. So si 2, i-represent naman niya si P. Kukuha? Kukuha? Opo. Ayan. Opo. So ito po yung pag merong percentage. Pag i-relate mo yung percentage decimal. Okay po. So, wala lamang po siya kasimple. Ano po? So, ayan lamang po. Ano? Kung halimbawa, mas mahaba yung mga ito-compute, so, pwede naman dagdagan yung formula. Tapos, pwede rin dagdagan itong mga console write line. Okay? So, ayan po. Ano? So, halimbawa naman daw, ginawa ko itong 0. Ano mangyayari? Ayan natin. Ayan. Anong na-read? 75. Yung A po Tama. Yung A. Kasi si 0 ay si ay yung A. A. Tapos halimbawa, Yung ito yung 1. Sino mariread diyan? Si B. Tama. Ayan. So, ang lalabas diyan is 85. So, ibig sabihin, hindi accurate. Kaya ang nilagay ko dito is si 2 kasi siya ang magre-represent doon sa T, which is yung total. Total. Ayan. 81. Nagagets? Opo. Yes. Ayan. Very good. Very good. So, ganyan po pagka-compute pag merong decimal places. Okay? So, ayan po ano. May tanong pa ba kayo? Wala na po. Okay. So, ang question dito ngayon is paano mo naman siya talagyan ng if else if. 'Di ba? Aray. Ayan. Ngayon, paano mo naman sasamahan ng if else if? Paano nga ba? Sige nga. Magkaka-copy nung ano. Magdagdag sir ng dun sa may dim. Okay, so wait lang. I-ready ko lang yung code. Sandali. Okay, sandali. Identifier pala sir. Sandali lang. Okay.
tagal naman. Ayan. Lang. Wala. Nga pa, tapos na ba kayo sa mga sa mga task sa ibang subject? O wala na natapos ninyo? Baka Meron. Ano po? Meron Isa pa. na lang po. Okay. Sa ibang subject yun. Isasubmit na lang po. Video na lang, sir. Sa kabilang subject. Okay. Good. Sige. Buti Puro naman yan. video. Puro video ba? Ayan. Opo. Sir, pwede na ba pagsamahin yun? Parehas namang educational content yun. Pwedeng yun na lang parehas. Magkaiba yun. Sa isang ano. Hindi, yung Alin? yung content, kahit yung isang content na yun. Yung iyon naman po kasi kahit anong content eh. Oh. Pwedeng yun na lang din. Vlog ba yun? Vlog ba yung gagawin mo? Vlog type po yun. Diba? Pero basta taka ka na May topic ata yun. Since the big. Ayan. Buksan pa na. Bagay. Ayun. Okay. So ngayon, paano naman siya? Pag halimbawa naman ay gagamitan natin ng if-else-if statement. Ano po? So, let's try. Okay. Nasaan yung programming hub ko? Ayan. Okay. Flat. Paste pa lamang. Kita nyo ba? Hindi. Ay, hindi pa naka-share screen yan. Ayan. So ngayon, baguhin natin. Tawag dito. Gawin natin siyang okay. Anong babaguhin ko dito? Yung positive. Bukod doon. Ano sir, yung zero nga ba yun? Yung zero din? Okay. So, syempre, yun munang if num. Ito. Gagawin mo siyang t. Okay. Tapos, tawag ito. Lahat ng num, gagawin natin siyang t. Bakit t? Kasi yung total. Okay. Ito. T. And then t. Ayan. So, try natin itong gawing pass and fill. Ayan. And then, ito, ganito kasama. Tanggal. Okay. And, equal 75. Yan. Tapos ito ay 74. Kailangan equal. Okay, try natin. Try natin. Nag-run ba? Yan. So, walabas dito ay pass. 81. Bakit? Pass. Kasi po isang mo ay higher than 75. 75. Okay, higher than 75. What if naman, ginawa kong input is
Ang ginawa kong input dito ay 70. Tapos ay 60. Okay. Tapos run natin. Okay, lalabas dito ay 64. Failed. Failed. Okay. So, bakit failed? Kasi po, nasa may 50 po siya to 74. Ayan, tama. Kasi ang range niya, 75. 50 hanggang 74. 74. Okay, bakit hanggang 74? Automatically, magigets na ng program hanggang 74 yun. Kasi, ang sabi rin sa unang statement, 75. Pataas. Diba? T is greater than or equal 75. Meaning, pag yun daw total is mas mataas or equal sa 75, ang lalabas ay pass. Okay, ibig sabihin, automatically, mariread na siya na pag mas mababa sa 75, automatically, ito ang mariread yung else if. Okay, pero ang limit niya is hanggang 50 lamang. So, ito yung 50 to 74. Okay? Kasi nag-set na tayo ng 75 dito eh. So, ibig sabihin, ang lalabas ay fail. Nagagets? Opo. Okay. So, ayan po Ngayon, what if naman, nilagay ko rito ay 50 and then 40. Tingnan nyo, lalabas dyan. Fail kaya? Wala po, sir. Tingnan natin. Error ata. And Wala. 44. Pero, walang lumabas. Diba? Kasi wala ka naman nilagay na statement. Okay? Nakukuha? Opo. Okay. So, ayan po So, ganun lamang po siya kasimple. Okay? So, ganun lamang po siya kasimple. Kung halimbawa po ay walang lalabas, edi yun, tawag ito na blanco. Kuha? Yes. Nakukuha ba? Okay. So, ganun lamang po kasimple yung ganun lang po kasimple yung program natin. Okay? So, ayan po. Ngayon, halimbawa naman daw, ang in-input ko naman, lagay ko ng else dito. Oo. Nahulog ka na sa ito. Tingnan mo kasi yung nasa list. Is greater than else pala sa else. Also, not applicable. Ayan. So, halimbawa daw, try natin to. Pagana. Ano to? Ayan, not applicable na lalabas. Kasi 44. Ibig sabihin, pag ibig sabihin automatically, pag wala sa mga conditions na ito, not applicable ang lalabas. Nakukuha? Opo. Sinto! Okay, gets na? Bakit nga not applicable ang lumabas? Kasi po Kasi 44 sir, yung Kasi? 44 yung total. Mababa sa 50. Ayan. Wala sa okay. statement. Wala din sa conditional statement. Po? Okay? So, ayan po. Ito po yung not applicable. Nakukuha po ba? Opo. Ayan. So, ito po yung pagbibigay po ako ng task later on. And then, ito po yung magiging pattern natin na kukuha. Pero syempre, i-expand ko yan. Okay po. Okay ba? Nagigets ba? Okay, sir. Opo. Okay. So, siya nga pa, napagsama nyo, di ba nagbigay ko ng activity last time, napagsama nyo yung dalawa, yung
if else if tsaka yung vehicle statement na tayo may merong birthday, saka birth year, Opo. tsaka Opo. Oh, yan. pera ko lang yan. Ang kapal mo. Opo. Okay, good. Ay, Okay. hirap. So, 20 ko lang mahirap to. ba? Shopper ko lang Mahirap ba? to. Dali lang, sir. Okay. So, yun po. Okay, wait lang. Kay Papa to. Sirain mo na pati pinto. Okay. So yun ano. So pakibuksan ng programming hub ninyo. Hanapin yung yung nakalagay na nabasa niyo ba? Yung, di ba after na wala kasi ito sa computer eh. After kasi nung di ba index tapos ayan. Di ba nakalagay index tapos compiler, programs, and then kits. Kita niyo ba? Kita niyo sa inyong mga cellphone. Di ba nakalagay sa VB.NET index compiler programs tapos cheats ano. Ngayon mag-PPM ako Opo, sa inyo later on. Opo. Tapos meron ako rong ipapa-review. Meron ako sa inyo doon since may module naman tayo nasa programming hub niya. Doon ako kuha ng written task na inyo pong sasagutan. Okay po. Okay. Okay po. Okay. So, any questions ba regarding this topic? Wala na. Wala na po. Sure kayo. Sure kayo ha. Okay. So, sabi nyo wala nang questions. So, panali lang. Stop share ko lang. Okay. So, paki-open muna ng mga camera and then screenshot ko lang for documentation. Wala sir. Ayan. Mabilis lang. Okay. Para ba na yung pinag ng ibang tao. Ayan. Okay. Nawala na yung Zoom. Okay. So, ayan. Pakibuksan. Ariel. Ayan. So, Angel, pakibuksan. Angel. Ayan, Rayan. Wait lang, sir. Hindi ko mapindot. Garam. Wala. Baka hindi huwag mo turuan. Ayun, napindot na. Okay, so 1, 2, 3. Opo kayo dyan. Ayan. Okay. So, ayan na screenshot ko na. I-submit ko na lamang i-screenshot ko lahat. Send ko lang sa GC. Ayan, for documentation purposes. Okay, so ayan po. Good luck po sa inyo. I-meet ko na lamang po ulit kayo siguro this December for assessment ng buong semester. Okay? So, yun lamang po. And pakitapos na lahat ng activities. Thank you. Opo. Thank you po. Pwede na kayong mag-akin. So, magpatanungan kayo, pwede na magpatanong. Pasko mo, sir.